Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Poblador Jessery at tatalakayin namin ang Kabanata 20. Siruhuno sa mata sa Hong Kong, 1891 to 1892. Nilisan ni Rizal ang Europa para magtungo sa Hong Kong kung saan siya nanirahan mula Nobyembre 1891 hanggang Hunyo 1892. Ang dahilan niya sa paglisan sa Europa ay napakahirap na ng buhay sa Europa dahil sa pagkakaiba nila ng pananaw politika nila M.H. Del Pilar at iba pang Pilipino sa Espanya. Pangalawa, mapalapit sa minamahal niyang Pilipinas at kanyang pamilya. Bago siya pumunta sa Hong Kong, ipinaalam niya kay Del Pilar na magreretiro na siya sa arenang politikal sa Espanyol. Pamamaalam sa Europa. Noong October 3, 1891, 2 linggo pagkaraang mailatha ang Philly, nilisan ni Rizal ang Ghent at nagtungo sa Paris, kung saan siya ay nanatili ng ilang araw para makapagpaalam sa mga Luna, Pardo de Tavera, Ventura at iba pang kaibigan. Sumakay siya ng tren patungong Marseille at noong October 18, sumakay siya ng barkong Melbourne patungong Hong Kong. Dala niya noon ang sulat ng rekomendasyon ni Juan Luna para kay Manuel Camus, isang makabayang naninirahan sa Singapore at 600 CP ng Philly. Si Manuel Camus ay isang makabayang naninirahan sa Singapore. Sa sulat niya kay Blumentritt noong October 2, 1891, sinabi niyang mula nang lumisan kami sa Marseille, nagkaroon na kami ng napakagandang panahon, ang dagat ay kalmante, mapayapang tulad ng kristal, ang kalangitan ay bughaw, ang hangin ay sariwa at nakapagpapalakas. Totoong isa itong biyahe parang nasa langit. Ang barko ay naglalaman ng 80 pasahero at nag-iisang Asyano si Rizal. Katulad ng dati, pinahangan niya ang mga kasamang pasahero dahil sa kanyang angking talino at maraming kaalamanan sa wika. At dito niya nakilala si Padre Pux, isang Taylores, nakipaglaro siya rito ng adheres o chess. Si Rizal at ang mga kadalagahang Aleman. Isang insidente ang nangyari kay Rizal habang nakasakay sa Melbourne sa kanyang biyahe patungong Hong Kong. Habang si Rizal ay naghahapunan sa silid-hapunan sa barko, ay meron isang grupo ng mga dalagang Aleman ang nagtipon-tipon at nag-uusap. Pinag-uusapan nila si Rizal sa kanilang wika. Ngunit hindi nila alam na si Rizal ay naiintindihan ang kanilang wika. Isang insidente ang nangyari. Biglang bumukas ang pintuan sa silid-hapunan sa kadahilanang napakalakas ng hangin. Sabi ng mga dalaga, kung ang lalaki sa harapan nila ay isang maginoo, tatayo siya at isasara ang pintuan. Narinig iyon ni Rizal at dahan-dahan siyang tumayo at isinara ang pintuan. Laking gulat ng mga dalagang Aleman na naiintindihan sila ni Rizal. Dahil doon ay naging malaki ang respeto nila kay Rizal dahil kahit ito ay kayumanggi ay isa pa rin itong maginoo. Pagdating sa Hong Kong, Nobyembre 20, 1891, dumating si Rizal sa Hong Kong, sinalubong siya ng mga Pilipinong residente doon. Sinulatan niya ang kanyang mga magulang para humingi ng permisyong makauwi. Sinulatan siya ng kanyang bayaw na si Manuel T. H. Hidalgo at ibinalita ang deportasyon ng 25 katao sa Calamba kasama na ang kanyang pamilya. Pagkikita muli ng pamilya sa Hong Kong. Pasko ng 1891 sa Hong Kong ay isa sa pinakamasayang pagdiriwang ng Pasko sa buhay ni Rizal. Sa muling pagkakataon ay masaya siyang nagkasama-sama ng kanilang pamilya. Upang may maipangtustos si Rizal sa kanyang pamilya ay nagtayo siya ng isang klinik. Naging malaki ang tulong ni Lorenzo P. Marquez, isa sa mga Portuguese na doktor na naging kaibigan at tagapaghanga ni Rizal. Tumulong sa kanya para magkaroon ng kliyente.
Naging matagumpay at kilalang manggagamot si Rizal at dahil siya ay isang magaling na doktor sa mata ay naoperahan niya ang kaliwang mata ng kanyang ina. Dahil naging matagumpay ang klinika ni Rizal, ay marami siyang kaibigan at mga dating kakilala ang bumati sa kanya. Na isa ring mga tagapaggamot sa mga mata. Proyekto sa kolonisasyon ng Borneo. Dahil malabo ang hinaharap ng mga taga-Kalamba, naisip ni Rizal na magtatag ng isang kolonyang Pilipino sa North Borneo, Sabah. Dito sila magbabagong buhay at magtatatag ng bagong Kalamba. Marso 7, 1892, nagtungo siya sa Sandakan, dulot ng barkong Menon, para makipag-usap sa mga otoridad na Ingles hinggil sa pagtatag ng isang kolonyang Pilipino. Naging matagumpay si Rizal at napagbigyan ng kanyang hiling. Ang proyekto ni Rizal ay sinuportahan ng kanyang mga kaibigan sa Espanya, ngunit ang kanyang bayaw na si Hidalgo ay hindi sumang-ayon sa kanya sa kadahilanan na bakit daw sila maninirahan sa bansang hindi naman sa kanila at iniisip din niya ang sasabihin ng mga kapwa niyang Pilipino na maiiwan sa bansang Pilipinas. Whaler ang tinaguri ang mga ngatay ng mga Cebuano ay pinaalis na sa kanyang panunungkulan bilang gobernador at pinalitan siya ni Iloilo Despujol, konde ng Caspe, bagong luklok na gobernador general, ipinahayag ang isang mainam na programang pampamahalaan. Nang malaman iyon ni Rizal na bago ang gobernador ay agad itong nagpadala ng liham sa bagong gobernador, ngunit kahit natanggap nito ang liham ay hindi na siya sumagot. Sa pagpapatuloy ng Kabanata 20, Marso 21, 1872, pagkaraang maghintay ng 3 buwan para sa sagot ng una niyang liham, Disyembre 23, 1871, muling sumulat si Rizal at ibinigay niya ito sa kapitan ng barko para makasigurado makakarating ito kay Gobernador Despujol. Sa kanyang ikalawang liham, hinihiling niya sa Gobernador General na payagan ng walang lupang Pilipino na maitatag ang kanilang pamumuhay sa Borneo. Hindi man lang sinagot ni Despujol ang liham ni Rizal, sa halip na ipinalam niya sa mga kapwa Espanyol na hindi magandang gawi ang magtungo sa dayuhang lupain para doon ay magbungkad. Sa kabila ng mga gawain bilang isang manggagamot at proyektong kolonisasyon sa Borneo, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsusulat. Pagsusulat sa Hong Kong. Una, ang karapatan ng tao noong 1871, Alanasyon Espanyola sa mga kababayan noong Disyembre 1871, una bisita la Victoria Gaol noong Marso 2, 1872, Kolonisasyon de British North Borneo par de Familias de las Philippines, Proyekto de Colonización del British North Borneo por los Filipinos, at ang huli ang Lamano Roja noong Hunyo 1872. Ang mga karapatan ng tao ng 1871 nasalin sa Tagalog ng The Rights of Human na iproklama noong Rebolusyong Pranses noong 1789. Alanasyong Espanyola o para sa Nasyong Espanyol na isang pagsamo sa Espanya na iwasto ang kamaliang ginagawa sa mga kasamang nangungupahan sa lupa sa Kalamba. Ang artikulong ito ay umaapila sa Espanya na ituwid ang mga kamaliang nagawa sa mga magsasaka sa Kalamba. Sa mga kababayan noong Disyembre 1871, isang artikulong nagpapaliwanag sa sitwasyong agraryo sa Kalamba. Una bisita la Victoria Gaol noong Marso 2, 1872, isang pagbisita sa kulungan ng Victoria, isang paglalahad tungkol sa una niyang pagdalaw sa kolonyal ng bilangguan sa Hong Kong. Dito ay kinumpara niya ang Hong Kong sa malapit na kulungan ng Pilipinas. Sumunod ang kolonisasyon de British North Borneo par de las Philippines de las Philippines o Colonization of British North Borneo by Philippines from the Philippine Island. Kolonisasyon ng British North Borneo ng mga pamilya mula sa isla ng Pilipinas, isinulat ni Rizal sa Pranses. Dito ay piniliwanag niya ang mga proyekto ng kolonisasyon sa Borneo. At ang sumunod ang Proyekto de Colonization del British North Borneo por los Filipino, proyekto ng kolonisasyon ng British North Borneo ng mga Pilipino
Pilipino, isinulat ni Rizal sa Espanyol. Sumunod naman ang La Mano Roja noong Hunyo 1872, ang pulang kamay na nailathala sa malapad na papel ng Hong Kong. Konstitusyon ng La Liga Pilipina ang pinakamahalagang naisulat ni Rizal sa Hong Kong na nailathala noong 1872 para malinlang ang otoridad ng Espanyol. Naglagay siya ng maling impormasyon sa mga sipi. Sinabi rito ang mga ito ay nailambag sa London Printing Press 25 Kalye Kulog ng London. Ang siping pangsibikong ito ay naglalayong makalaya ang Pilipinas sa kamay ng Espanyol na orihinal na konsepto ni Jose Maria Basa. Abril ng 15, 1872, inilarawan ang pagtuligsa ni Leyte na ilathala sa La Solidaridad na si Rizal ay isang duwag, makasarili at oportunista, isang makabayan lamang sa salita. Mga huling liham sa Hong Kong. Hunyo 19, 1872, idinaos na ang kanyang ika-31 na kaarawan sa Hong Kong. Hunyo 20, sumulat siya ng 2 liham at mahigpit niyang ipinagbili na bubuksan lamang ito pagkaraan niyang namatay. Ang mga pamagat ng liham ay ang una, ang aking mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan. Pangalawa, para sa mga Pilipino. Ito ay naglalaman ng kanyang pagmamahal sa kanyang magulang, mga kapatid at kaibigan at maging mga kapwa Pilipino. Hunyo 21, 1872, sa Hong Kong muling sumulat si Rizal kay Gobernador Daspuol na ika-2 niyang liham at sa araw na yon nilisan niya ang Hong Kong para sa Maynila. Bumagsak si Rizal sa bitag ng mga Espanyol. Hunyo 21, 1872, isang liham ang kasong laban sa rehiyon, laban sa bayan, ang hinabla sa Maynila laban kay Rizal at ang kanyang mga kapanalig. At dito nagtatapos ang dokumentaryong patungkol sa Kabanata 20, ang Sirahon na sa Mata.